Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas, na tinaguri ang kambal na Taniel na taga-Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, at dalawang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Asama kami." Ika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng bunting bangka, hila-hila ang lambat na puno ang isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampas sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nanghas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sino po dito ang mga nanay, ang mga tatay, ang mga panganay, ang mga breadwinner ng pamilya? Sino? Sino po dito ang pangulo ng iba't ibang mga samahan, pangsibiko, pampamahalaan, pansimbahan? Sino? Makinig po kayong mabuti sa sermon na ito. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagkasabi ni Simon Pedro sa kanyang mga kapwa-disipulo, "Mangingisda ako." Hindi po ito simpleng statement lang. Loaded po ito, punong-puno ito ng mga negatibong emosyon ni San Pedro. Sa pagkatandaan po natin na kamamatay lamang dito ni Kristo. Bagamat nagpapakita na siya, hindi pa rin makamove on ang mga alagad sa katotohanan na pinatay siya sa kalungkutan, pagdadalamhati at kawalan ng pag-asa. So yun po ang konteksto. Bukod pa dito, matatandaan po natin na pangingisda ang pangunahing hanapbuhay ni Simon Pedro pati na ng maraming mga disipulo. Bago sila sumunod kay Kristo para sa misyon na maging mangingisda o mamamalakaya ng mga tao. So, sa totoo lang, ang sinasabi ni Pedro dito, nang sabihin niya sa kanyang mga kapwa-disipulo, "Mangingisda ako," wala na, ayoko na, balik na ako sa dating buhay ko. Wala na naman si Kristo, wala na rin dahilan para magpatuloy ako sa misyon ko. Parang ganon ang mga emosyon, ang mga naiisip ni Pedro sa statement na yon. So it was not just a simple statement, it was a statement of resignation, of hopelessness. Now, tingnan po ninyo kung paano ito naka-apekto sa ibang mga disipulo. Ano sabi nila? "Nasama kami." Hindi sila inutusan ni Pedro. Hindi rin nagsuggest si Pedro, "Gusto nyo sumama?" No! Mabilis silang sumama. So ibig sabihin, mabilis din silang nawala ng pag-asa. Bakit? Isa sa mga magandang anggulo na dapat nating makita dito, si Pedro ang itinuturing siyempre nilang leader nila.
Dahil si Pedro ay nawawalan ng pag-asa, nadadamay sila. Dahil si Pedro ay pabulusok na, nagiging down din sila. Papag-give up na rin sila. So ito ay paalala sa lahat ng mga tatay, sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga panganay, sa lahat ng mga breadwinner ng pamilya, sa lahat ng mga nagtataguyod sa kanilang kapwa-tao, sa lahat ng mga pangulo ng anumang samahan. May impluwensya po tayo, may hatak po tayo. Kaya malaki po ang responsibilidad natin, lalong-lalo na para patuloy na lumaban ang mga taong nakaasa sa atin, tinataguyod natin, nakatingin sa atin. Kaya responsibilidad natin ang maging matatag. Kasi kung tayo babagsak, hindi tayo babagsak ng nag-iisa. Siguradong meron tayong isasama. Kasi ikaw ang pangulo ng samahan, ng organisasyon. Meron ba namang katawan na nabuhay ng walang ulo? So babagsak ang katawan mo o ang mga miyembro mo, kasama mo. Ikaw ang haligi ng tahanan, di ba? Meron ba namang tahanang naging matibay ng walang haligi? So bilang ama, responsibilidad mo na maging matatag. Para maging matatag, ang iyong asawa, ang iyong kabiyak, ang iyong mga anak. Ikaw bilang nanay ang ilaw ng tahanan. Meron bang tahanan na naging makulay kung walang ilaw? Alam din naman natin ang nagagawa ng ilaw, nakapagbibigay ito ng saya, nakapagbibigay ito ng pag-asa. Ikaw ang breadwinner, winner. Mananalo pa kaya ang iyong pamilya kung patatalo ka? Yan po ang dahilan kung bakit nakakaawa, nakakadulog ng puso kapag may mga jeepney driver na kapag ini-interview, makikita mo, naiiyak na kasi nawawalan na sila ng pag-asa. Tama po. Lahat naman tayo hirap, pero let's face it, isa sila sa pinakahirap. Tinutumbok sila ng krisis Gasolina, diesel So yun talaga ang karugtong ng mga pinampapaaral nila sa mga anak nila. Pinapakain nila sa kanilang pamilya. Sila talaga ang unang pinakabiktima. Kaya wag naman tayong minsan na parang nagseselos pa kapag pinaprioridad sila. Anyway, sana makita natin yung paghihirap nila. Sana ipagdasal natin sila. Sana tulungan din naman natin sila sa ating mga makakayanan. Kung pwede naman. Kung meron naman kahit paanong sobra. Isipin po ninyo, nandiyan nauubusan ng diesel sa daan. Nandiyan ang kinakain ay kung ano na lang. Nandiyan magpalipas na lang ng gutom sa daan. Isipin po ninyo, sana nakikita po ninyo na sa kanilang pag-iyak. At wag naman sana sa kanilang pagkawalan ng pag-asa. Kasama nila ang kanilang kabiyak, kasama nila ang kanilang mga anak, kasama nila ang pamilyang umaasa sa kanila. And so, whenever we help them, not just materially, but emotionally, spiritually, we also help their families. Lalong-lalo na kung sila na lang ang inaasahan talaga. Kaya sana mas maawa tayo sa kalagayan nila. Lalo pat sa estado natin, masirap sila. Ngayon, sa mga nanay naman dyan, sa mga tatay naman dyan, sa mga panganay, sa mga breadwinner ng pamilya, sa mga tagapagtaguyod ng mga taong umaasa sa kanila, sa mga pangulo ng samahan. Ulitin ko, magpakatatag po tayo. Tungkulin po natin ito sa Diyos at sa ating kapwa-tao. Ang pagpapakatatag bilang pangulo ay hindi po optional. Ito po ay requirement. Hindi po ito talento na yung ibang mga tagapagtaguyod ay meron at yung ibang mga tagapagtaguyod ay wala. No! Lahat tayo dapat meron ito sapagkat tagapagtaguyod tayo. Kaya requirement, tungkulin natin ang maging matatag tayo. Therefore, alagaan natin ang ating sarili. Mag-exercise, kumain, matulog ng mabuti. Pag-abusuhin ang sarili. And most of all, pray. Sapagkat hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Una, dahil alam niyang pinakakailangan natin ng tulong. Ikalawa, sapagkat alam niyang marami ang umaasa sa atin ng tulong. Kaya nga po kung titingnan po ninyo, yung focus ng ating ebanghelyo, lalong-lalo na kung itutuloy pa natin ito, we will realize na parang focus ni Kristo ay si Pedro Parang siya talagang priority Oo. Siguro dahil alam niya na at that point, pinakakailangan ni Pedro ng tulong, ng consolation. At alam din naman niya na marami ang nangangailangan kay Pedro. Same thing with you. Kung ikaw ang pinaka-nangangailangan ng tulong sapagkat ang lahat ay kargo-kargo mo na, hindi mo obligasyon ginagawa mo dahil sa pagmamahal mo. At kung ikaw ang kailangan ng iba kumpara sa ibang tao, ikaw pa ba ang pabayaan ng Diyos? Besides, ang tinataguyod mong mga tao, hindi naman sa iyo Sa Diyos pa rin yan. Natatandaan niyo naman siguro yung sinabi ni Kristo kay Pedro. Pagkatapos ng tagpong ito, feed my sheep. Hindi sasabihin ni Kristo kay Pedro, feed your sheep. Hindi. Pakanin mo ang aking mga tupa. Kay Kristo pa rin ang mga taong tinataguyod natin.
hindi sa atin. Kaya ikaw pa bang nagtataguyod sa kanilang pabayaan niya? Ikaw itong pinaka-nangangailangan at pinakakailangan nila? Pero magpakatatag ka. That is your primary job as a leader, as a mother, as a father, as your family's breadwinner. Yun ang hinihingi ng Diyos sa atin. Hindi natin kinakailangan maging napakatalino. Hindi natin kinakailangan maging perpekto. Hindi natin kinakailangan maging napakamakapangyarihan sapagkat hindi iyan ang pinakamagtataguyod sa mga taong umaasa sa atin, kundi ang katatagan natin. Ang katatagan natin hindi manggagaling sa kakayanan natin, kundi sa Panginoon na alam nating hindi magpapabaya sa atin. Kaya sana wag mo lang din sasabihin na laban lang, kasi mapapagod ka. Dagdagan mo ng laban at kapit lang kasi hindi mo kayaning lumaban ng mag-isa, hindi ka kakapit sa Kanya. Ang lakas mo bilang tagapagtaguyod ng iba ay manggagaling lang sa Kanya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat alam niya ang sitwasyon ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, pasensya na, patawad kung may mga pagkakataong kinu-question kita kung bakit lagi na lang ako. Kasi hirap na ako, problemado na ako. Hindi ko na maasikaso ang sarili ko. Pero kung iisipin ko, biyaya ito. Dahil hindi rin naman ako mapapakal eh. Kung kahit na nasa itaas ako, nasa baba naman ang mga mahal ko. Kaya sana, Panginoon, makita ko na hindi mo rin naman ito ibibigay sa akin kung hindi ko kakayanin. Tulungan mo kong maging very much willing na maging daluyan ng pagpapala mo sa iba. Hallelujah! Kahit na ako'y nahihirapan, kahit na ako'y nasasaktan, kahit na ako'y walang nararamdaman na pagpapahalaga mula kanino, siya ay muling babalik sa atin. Ano lang ang lahat ng ito kung ikukumpara sa kaligayahang makita ko na dahil sa akin na itataguyod ko ang pamilya ko. Hallelujah! Sorry, Panginoon, sa pagrereklamo. Sorry, Panginoon, sa pagkagalit ko minsan. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tulungan mo ko na ito ang laging umaisip. Kasama kita sa misyon na ibinigay mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Isipin mo rin, kapatid, kung hindi ikaw sino. Pareho kayo ng kinain ng mga kapatid mo. Pareho kayo ng tahanang nilakhan. Pareho kayo ng inyong mga magulang, pero iba ang puso mong magmahal. Hindi mo pwedeng hanapin yun sa iba. Biyaya yun. At hindi ka ilalagay ng Diyos sa biyaya yun kung hindi mo kakayanin. Kasi tutulungan ka niya. Dahil kung mahal mo ang pamilya mo, yun ay dahil
mahal na mahal na mahal niya rin ito. At ikaw, tandaan mo. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.